Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Box TV mga tol. At ngayon ay pag-uusapan natin, no? Grabe, no? Na etong mga sunod-sunod na balita, mukhang nakakakarma na, no? Etong mga Duterte, mga kababayan, no? Dahil nga ayon sa balita, no? Etong si dating Pangulong Duterte mukhang magpapasko, mga kababayan, dito po sa ICC Detention Center, mga kababayan, dyan po sa The Hague. No, anong masasabi po ninyo dyan, no? Pero siyempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so yan, nagkulantang ang taong bayan at ang sa bayan ng Pilipinas nang lumabas ang balita, no, na hindi nga po napagbigyan ng ICC yung interim release ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At mukhang nakakarma sila dahil eto nga pong itong ating Vice President Sara Duterte, meron po pala naging pahayag, mga kababayan, na tila nagkatotoo po. No, pero ito muna isang balita ang pag-usapan natin, no, na kung saan sabi nga dito, mukhang magpapasko talaga na itong dating Pangulong Duterte dyan po sa ICC. Okay, so ito po yan, mga kababayan. Sabi po dito, no, ICC trial likely push to 2026. No? 2026 pa mag-uumpisa ang trial ng dating Pangulong Duterte. Alam nyo, nakikita ko dito kasi ang problema, masyado nilang pinapatagal, no, sa dami nila na delaying tactics, mga kababayan, kung anong strategy yung kanilang ginagawa, no, yung delaying tactics nila, di ba? Kaya lalong tumatagal. Yan yung sinasabi natin dati, no, hindi na lang nila hayaang umusad, no, yung investigasyon. Kung naniniwala silang walang kasalanan ang dating Pangulong Duterte, di ba? Hayaan nila magtakbo, no, itong pag-iimbestiga na to. No, total hindi pa naman nag-uumpisa yung trial, parang pa lang yan i-check pa lang nila ng ICC kung ano yung mga kaso na pwede nga mag-proceed. 'Di ba? Pero itong defense, no, ng dating Pangulong Duterte, talaga naman, no? Lahat na lang ata ng delaying tactics ay kanilang ginagawa. So ito, panoorin muna natin to isang balita, mga kababayan, no? Sabi dito, magpapasko sa detention. Ito nga si dating Pangulong Duterte. So ito po yan, mga kababayan, ha? Ads lang. Okay. What are the chances na matuloy ng November? I would say malabo na yung November. Malabo na. Kasi ang only chance, kung sakasakali ang mapagpapasyahan by November ay, sabi natin, jurisdiction. Tagal lang ang issue to May pa to final Jurisdiction, pag merong jurisdiction, edi magdi-default, may issue pa rin na pending. If there is jurisdiction, may issue pa rin ng fit to stand trial pa siya. Okay. Pero kung walang jurisdiction, edi tapos ang kaso. Yung fitness to stand trial ang medyo nagtatagal kasi may expert. Nasa process ngayon yung ICC ng determining the experts, sino ba yung i-appoint natin para magbigay ng opinion sa ICC, sa judges, so that they can decide if he is indeed fit to stand trial. Medyo delayed ang mga uploads, kaya ako naman medyo, sige, tuloy-tuloy lang. Ibig sabihin na may 1 week delay yung mga uploads or yung pag-public ng mga information, kaya malay natin at this point, may na-appoint ng expert. Ano ba? So next week, chinecheck na yan. By next week, nagre-report na, etc. Pero medyo, ako tingin ko mahaba-habaan ng konti yung proseso. At ang tansya nga namin, to 2026 na, next ang year. Possible. Yeah. Tsaka tagal ng desisyon dun sa jurisdiction pa lang. Oo, may pa Oo. So, Pasko. Next year daw 2026 daw sabi ni Kaya nagsabihin magpapasko doon. Oo. Magpapasko doon. Hindi lang si dating Pangulo Duterte, yung family, they go Right. Oo. Well, Bakit sana. sobrang tagal po yung
desisyon ng jurisdiction. Hindi sa matagal Ang problema, sila din in fact, itong interim release, bakit ang tagal din? Kasi, nagrenda sila. Nag-request sila mismo. So, final nila to ng June. Bandang July, sabi nila, can I ask for a deferral of the decision on interim release? Kasi may kailangan pa daw na impormasyon. Eventually, ni-refile niya by August. So, ito na yung inuna ng ICC kasi kumbaga ito yung fresh. Yung jurisdiction, ni-request rin nila na i-postpone yan. Yung jurisdiction. Hindi pa nagpapasya yung ICC, pero ang reasoning nila, meron kasi kaming question na mas mabigat. At ito ay whether or not he is fit to stand trial. So, ako hindi ko masabing yung ICC yung mabagal kasi sa huli kong alam at sa public records, the defense has a pending request to postpone the decision on jurisdiction. Right. So, yun yung sinasabi natin, mga kababayan, na sila mismo, sa kanila mismo nang gagaling yung pagtagal na itong kaso ng dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Kasi kagaya niyan, na-delay na rin pala yung kanilang mga yung mga request na yan ng interim release. 'Di ba? Yan yung hindi alam ng mga supporters ng mga Duterte. Itong mga DDS na 'to. 'Di ba? Kasi ang nilalabas lang nila basta yung interim release, yung pala dinidelay din nila, paputol-putol din pala yung request nila. Imagine niyo, ilang buwan na pala nilang ini-apply yan. Tapos kinancel or pinospone nila. And then binago nila, mga kababayan. 'Di ba? Netong August lang uli na i-file yung interim release. 'Di ba? So yan yung sinasabi natin na meron silang delaying tactics, mga kababayan. Ano ba? Inaantay ba nila na may mangyari kay dating Pangulong Duterte para maisisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Ba't nila dinidelay? Diba? Yung interim release na yan, yung pagpa-file na yan. Sabi sa inyo nagkakaroon ng delaying tactics etong kampo nila. Dito sa kanilang kampo, na kung saan yun yung talagang nagpapatagal ng kaso ng dating Pangulong Duterte. Diba? Ito, napasama pa daw yung naging pahayag ng Vice President Sara Duterte. Napasama pa ata doon sa kalagayan niya yun ng dating Pangulong Duterte. Diba? Ito, panoorin natin, mga kababayan. Yun po mga naging pahayag ng Vice Presidente. So parang ngayon kalang sa social media, parang baka nakasama pa yung pang mga pronouncements. Maski naman nung mga time na yun talagang may mga nagka-question na parang dapat hindi ganun ka-vocal kasi it might affect kung ano man ang magiging desisyon ng ICC. At saka yung parang sinabi niya pa na uuwi niya sa Davao. Parang gusto sa Davao. Hindi pwede, kasi sa di host ba? country lang magsistay sana parang may balak. Magpuntang Davao. So Malamang. mabuti pa, kausapin natin. Yun po nagsabi, actually hindi lang nagsabi, meron siyang payo noon pa man dito sa kampo ng mga Duterte. At sinasabi niya na baka mag-backfire yung mga Sinabi ginagawa. niya yan dito sa show natin. Sinabi niya yan So mabuti na siya'y kausapin natin. Kasi parang yung sinabi niya nagkatotoo-tunog. Oo nga. Let's welcome back sa ating programa si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Welcome back, Attorney Conti. Good evening, attorney. Hello po. Yun na nga, Attorney Conti, nagkatotoo na, nag-backfire kasi hindi nag-ingat sa state. Sinabi niya, mag-ingat sa mga state bed. Hindi sila nag-ingat. So, ayan, na-consider tuloy talaga yung mga sinabi nila sa naging desisyon. Oo isang punto yung wala silang GC, na iba-iba yung sinasabi nila. Ibang punto pa yung why did they speak at all? Malinaw na malinaw yan sa ICC na wag sanang pag-usapan yung mismong meat ng substansya ng mga kaganapan. Pwede kang mag-comment, pwede kang magsalita patungkol dun sa ano ba yung proseso. Pero yung halos awayin na nila yung ICC nun
lahat ng posibleng, kumbaga, maging involved dun sa kaso, potential witnesses, potential victims even, tinarget nila, ayan tuloy. Yeah. The first rule in the ICC is really not to speak about the case or the merits of the case. You can explain, but Bawal nga you should not, pag-usapan, di ba? turn the judicial proceedings into a court of public opinion. Follow up ako dyan, Attorney Conti, dahil meron din doon sa advisory na binigay sa amin dito, parang lumalabas din na may portion doon na sinabi na the ICC also said that Duterte's political influence, extensive network in the Philippines, and continued support, including that of his daughter, increased the likelihood that he could, hindi ko lang yung tamang term, abscond. What's that? What does that mean? Pero anyway, kayo lang kapaliwanag. Tumakas, Okay. So, Attorney Conti, alam natin na aside from the Vice President having mga ganong klaseng na nasabi mga ganong salita, nakita rin natin na sa mga halls of power like the Senate, may mga resolusyon o kaya may mga nag-speech ng ilang araw in support of the president. Hindi kaya ito yung nabasa rin ng ICC bilang, may supportan talaga. May influensya pa rin. Nagbotohan eh. Oo. Yes, pero una, in-note ko na itong decision ay September 26 pa. So 2 weeks ago pa ito. Kaya as to the exact yung Senate resolution, kasi chinecheck ko nga ngayon parang 30 yun, kumbaga last week lang, ito, 2. Okay, so yun mga kababayan, no? So medyo napasama pa itong sinabi ng Vice President Sara Duterte. Kasi nga isa nga rin yun, no? Nagiging court of public opinion eh. 'Di ba? Yun yung sinusubukan nilang gawin, mga kababayan, na yung taong bayan na mag-react. 'Di ba? Which is ayaw naman gawin o ayaw mangyari, no, ng ICC. 'Di ba? So ano masasabi po ninyo diyan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Right? So kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs with Mobs TV. Peace and health.